Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ito, magandang topic ito dahil it's, alam nyo naman, tax filing season na naman. Baka meron ilan sa inyo dyan na nag-aalala na tama ba itong pag-file ko ng tax? Baka may ma-miss ako, baka pagdudahan ako ng CRA, baka ma-audit ako ng CRA. In this episode, we are going to talk about common mistakes. Basically, things that could, not at all times, that could trigger a CRA review sa inyong mga file. Okay, yan po ang ating pag-uusapan kasama ang nagbabalik. Hello, Bombet Arangote. Isa po siyang certified accountant, okay, here in Canada, not just in the Philippines, also here in Canada. Okay, wait, I will put up our title. And thank you for being here again, Bombet. Yan. Anytime. Okay. O, bago kami nag-record ni Bombet, meron na kaming listahan na pin-repair. Okay, iisa-isahin natin yan para smooth ang ating discussion. Okay, again guys, common mistakes that could trigger a CRA review. First on our list, ito para sa mga nag-work from home. Okay, masyadong mataas yung expenses na kiniklaim mo related to working from home. Kasi some, di ba, i-declare mo as an expense 10-20% of your home's rent, for example, or your mortgage. A portion of the utilities that you spend, yung mga ganyan. Okay, so can you expound on this a little bit more? Ano ba ang tamang level lang na i-declare, Bombet? Well, in theory, kung ilan nung nag-work from home, nung may negosyo ako rito, tapos may office ako rito, mini-measure ko kung ano yung actual area na mayroon akong na ginagamit ko for the business. So, kunyari, out of 1,400 square foot, I would say like mga, kunyari, 140 is used for the office. So, i-declare ko of 10%. Tapos lahat ng 10% ng lahat ng expenses related to the accommodation, to the housing expenses, from mortgage, yung interest, yung utilities, hydro and heating. Inaano ko yun. Even the repair. Ipapasok mo. Lahat yun ang related sa accommodation. Wait, even repairs na not involving dun sa iyong office kasi space? Kasi accommodation yun eh. Accommodation siya. Oh, So, okay. inaano ko siya 10%. May mga rule of thumb na pagka 20% na more than 10%, CRA might check on you. Sinasabi rin ng friend ko na when you're using that area as a means for your business, make sure that na means of business yan. So, kung engineering ka, so lalagyan mo siya ng mga blueprints across. Ito talagang office talaga siya. Kasi place of business siya. So, in theory, technically, CRA can visit your place of business. So, they can go random one day without informing you, pwede sila pumunta. Di ba may mga GST, may mga auditors ng CRA na pumupunta ng offices. No, pwede without informing you in advance? They will probably call you naman. Right, they will. So pero, siguraduhin mo lang na walang mga nakasampay na damit doon. I think what you're trying to say is, kunyari may isang room, sasabihin mo yan yung office space mo, it should not serve any other purpose than being your home office. Hindi pwedeng may tulugan doon na baka may natutulog doon sa gabi. Hindi nga pwedeng gawing storage room. Parang bawal yun sa CRA if you are to declare that as an office space. Kasi business yun, place of business yun. Tapos sabi nga ni Bombet, maglagay ka pa ng ebidensya na related. So yung engineering, yung kaibigan ko, engineer siya. So sinasabi niya, naglalagay ako ng mga blueprints doon. That is related to his consulting business. Right.
Right. Okay. So what percentage would you say is too high? You mentioned 20%. 20% ba? Kasi may nagsabi sa akin, Bombet, no? Kasi ako, I declare my income on my social media earnings, no? Mm-mm. Sabi sa akin, i-declare mo 20% nung lahat ng expenses sa bahay. Is that too high? I find it too high. But if you can justify it, it's fine. You can justify it. Para lang, if you don't want to, parang under the radar ka lang, I think 10% is reasonable. But 20%, it might be correct. It might Oo. be appropriate. But I think 10% of your entire home for your home business, if it's consulting, that's fine. But if you are using your home as a warehousing na nagbebenta ka sa Amazon.com, and then you have like this Right. warehouse type where you store all your things, why not? Right, So, right. Sige, ang sinasabi mo lang siguro, no, hindi mainit sa mata pag 20% pataas. Pag mga 10% lang. Mga 10% is, Okay na yun. Oo. Yun nila, bubusisiin yun, kumbaga. Yeah, hindi mag-a-attract ng attention or less opportunity to attract attention. Right, okay. By the way, guys, no, FYI si Bombet may experience siya volunteering yan for the CRA. Okay? Yeah. Early on. Early in my Number career. 2, punta na tayo. Unusually high donations, charitable donations, and ito, masyado sigurong marami kang dinedeclare na medical expenses. Iisahin na lang natin silang bracket, ano? Oo. Very unusual yung pag masyadong malaki. Lalo na yung donation, maraming scam dyan eh. Na sasabihin sa'yo na accountant, i-declare namin 25% of your income as donation. Bibigyan ka namin ng receipt. Oo. Pero peke yung donation. Tapos sasabihin sa'yo ng accountant na kukunin namin half ng refund mo. Naku po. Pero it was fake. Oo. Maraming scam na ganyan na naiipit yung mga taxpayer. Oo, kaya pala may red flag na ganito. Oo. And alam ko kasi pwede mo rin, for example, di ba, i-declare yung donation sa church. If magpa-register ka, you can get a receipt yun eh. Parang sa church, ano. Pero yun hindi ba? ka abot ng even a 10% donation, laki na no? Parang... Hindi, marami kasing mga tao naniniwala sa tithes, right? That's usually 10% of their income, no matter how big or small. That's right. Do you think the CRA will take a second look at that? Hindi naman siguro. Do you think? I don't know what's the right threshold for that. Right. Pero pag mga 25% magdadalawang isip na siguro yung CRA for that. Oo. Unless retired ka na, that you're giving away your wealth. Oh. wealth. Okay. Yung sa medical expenses, Bombit, yung medical expenses naman, kasi yung medical expenses, tax credit siya, above 3% of your salary. Ang ano lang doon is, you have to have evidence of that it is approved, it is the right medical expenses. So kami, in my case, na audit na ako sa ganyan eh. Kasi, di ba yung ways of filing now is all electronic filing. Before, I used to bring all the receipts, give it to them, and then have fun dealing with it. Okay. Ngayon, electronic filing na lang. So, mag-claim ka ng medical benefits. Ilalagay mo naman yung details. Right. But one time, they said to me like, oh, you declared this so much medical benefit or Gamot expenses. ito, gamot? Gamot, dental, or all of that. Kasi allowed yun eh. Sabi niya, can you send us the receipts for this? All right. Oh. So, inano ko, naka-compile naman siya, okay, send it to them. Ito yung basis bakit ganito yung amount na yun. Tapos sinuli naman nila sa akin. Okay. So, all those like, yung CRA, titingnan nila yung mga unusual na pag biglang tumaas, biglang bumaba. Takaw tingin yun eh. Oo. And siguro,
are there types of medical expenses that you should not be claiming as an Yung mga expense? Tylenol, mga over-the-counter, hindi yan. Yung mga Alright. prescribed, pwede. Mga prescribed. Mga over-the-counter, pwede yan. Yung mga over-the-counter, hindi pwede. Yung mga prescribed. Dental work, pwede yan. Yung mga saklay, crutches, you can Right. use that. Okay. O, ito, next naman. Fluctuating income. Pabago-bago ang ano, no? Siguro biglang taas at o biglang baba. Siguro Mm. mas ano, I'm just guessing mas titignan kung biglang baba. Biglang bumaba. Oo. So, the thing with the income, lalo na kung empleyado ka, T4. So, I don't know if your audience knows. Kung ano yung company na nag-issue ng T4 mo, isinasubmit nila yun sa CRA. Yung listing ng T4, CPP, income tax that were withheld, even yung RRSP, kunyari may CPP, mayroon silang pension plan, isasubmit na sa CRA. Tapos bibigyan ka ng copy ng T4 mo. Ngayon, dapat yung sinabit nila ron sa kumpanya, yung sinabit ng kumpanya, at saka yung dinideclare mo, they have to match. Right. Oo. So, kunyari bumaba yung income mo, if they can see that there was a layoff or you were not working, as long as there's a story, Right. that's fine. Mm. The thing with taxes here is that all are interconnected. At yung CRA may has the ability to get a lot of information from stores, from banks, Right. insurance company, And if your employers. your employers. Yeah, so dapat consistent yung declaration mo. Oo. I don't know, no? I think I read an article before, Bombet, dahil nasabi mo na parang intertwined nga, no? Yung mga database ng mga institutions that you mentioned. Sometimes it's there is daw, I read somewhere, may AI tool that detects discrepancies. So, Oo. not necessarily like na kailangan pupuntahan yung file mo nung tao from the CRA. I mean, an alert could be raised simply Yeah. by AI. They do a review eh. They do a review. 3 million reviews a year. So, titignan lang yung file. Tapos with the advent of artificial intelligence, they will determine like, are there any discrepancies to this? Like, is there a high probability that this account is doing something? So pag na-choose yung account mo, then they will go into an audit. The audit yun yung deep dive yun. I used to do in an organization where we have like, hindi nga ako CRA nun. Nasa finance ako. Tapos we have clients who are yung mga retail clients. So, self-declare sila ng salary, ng income nila. Tapos, ang charging namin sa kanila is based on the income that they charge. And we usually test kung magkano yung, pag sinabi nila bumaba yung income nila, sabihin namin, very unusual ba't bumaba to. Yung iba, in the same mall, tumaas, yung foot traffic niya tumaas, ba't kayo bumaba? Oh, wow. So inaano yun? Magkakaroon ng detailed analysis. And we will get information. Yun yung ginagawa rin ng CRA. Pagka nakita nila na parang unusual to, then they will look at detailed information. They will look at your bank account, titignan yung cash inflows doon. Oo. And yun na yung problema. Right. Okay. So that's for fluctuating income. Next, guys, eto, very interesting. Ngayon ko lang naalaman to kay Bombet. Mismatch sa iyong declared income and lifestyle. Sabi ko kay Bombet, how do they assess your lifestyle? Guys, did you know that the CRA nowadays, if gusto ni officer talaga imbestigahan ang iyong lifestyle, they check your social media accounts. So tinitingnan nila yung social media, yung mga posting mo ron sa Instagram to Facebook. Bumili ka ng kotse. Tapos wala kang income. Tapos titingnan nila, okay, so may kotse siyang binili, nakapost sa Instagram.
kaya bumili ka ng bahay, you traveled here, Right. pero ba't wala kang income? Tapos titingnan lang yung bank account, may cash ka. Aha. Or sometimes, they will even look at the yung geographical information system. So, What is so in that? Toronto, meron akong staff noon na may GIS siya, yung asawa niya developed this GIS which sells information to people. They will determine which areas of the Toronto market nyo, magkano yung sweldo in this area, magkano yung sweldo in this area. And then if you're living in that area and then you are declaring a lower salary, magtataka yung CRA, bakit siya lower salary? Na-input ako sa bank account mo. Tinan ko yung RSP mo, tinan ko yung investment mo. Kasi they have this, so they can go to wherever. Grabe naman yung profiling na yun. Kawawa naman yung talagang saktong nakatira lang doon pero hindi naman malaki yung kita, no? May kaibigan ako, ganun yung tinitingnan nila nung para mag-start ng negosyo sa gasolinahan ba o shops. Binibili nila yung information na yun eh. Para titingnan nila, okay, so this affluent area na to, maganda mag-negosyo rito. Right. Oh. And CRA can have that as well. Right. Okay. And by the way kung nagdududa kayo kung talagang iniimbestigahan o tinitingnan rather ng CRA ang inyong mga social media accounts, ito I've found some articles na nagsasabing yes. Ito halimbawa, this is from, there it is. Okay. Tignan nyo. What the CRA can and can't do with your data and social media accounts. This is from way back 2017 pa, no? But from the title itself, you know that they do. Okay? Check your social media accounts. And then I found this other article. This is from CPA organization yata to. Okay? It's a CRA creeping your social media accounts. Babasahin ko na lang yung first letter, no? Social media is second paragraph. Social media is now a convenient way to access important information on taxes as well as government programs. Keep in mind that while social media is a wonderful platform for sharing and staying informed, you need to be aware that the CRA may have dedicated strategies using social media as a way to collect information about you that you might not want them to have. Okay, this is from, yung kinukote dito na CPA. Okay, so yes, totoo siya. Sige, let's move on dun sa next na sa ating checklist. Business. Ito para sa mga self-employed. Business is always operating on a loss. Lagi na lang wala kang kinikita sa iyong negosyo. I think it's understandable red flag siguro. Bakit lagi ka nalang lugi pero tuloy-tuloy ka pa rin? Oo, kasi minsan, ang concept dun is, ano ba yan, negosyo ba yan, or a hobby? Kasi pag hobby yan, then you cannot claim the cost as deductions. Lalo na kung ano siya, sole proprietorship. So, sole proprietorship, papasok yan sa T2 mo when you file your income taxes as a personal business, tapos mababawasan yung taxable income mo because of those losses. So pag kinonsider nila yan na hindi naman negosyo yan, hobby yan eh. So yung mga expenses na yan mawawala, so tataas yung taxable income mo. But I also know for a fact na yung isa kong dating office mate had this same problem na nalulugi siya madalas. Sabi ko ganyan, hindi ka bang masisita dyan ng CRA? And I think there was a case with him na sinabi ng CRA na hindi pwede yan na nalulugi ka lagi. And he said that, well, if it doesn't mean that if you're a bad businessman, it doesn't mean that you are evading taxes. But I don't know if you would want to test that. Right. Pero he won that case. He won that case. He won that case. Okay. Oo. So yeah, it's there are people who does that. Right. But for me, like philosophically, parang ang dami mo nang nakukuha naman na benefits sa government.
living in Canada, from the healthcare that's relatively free, free education, it's a relatively good infrastructure here. So I would rather pay my fair share of taxes. Right, Nakikita right. mo naman eh. Oo. Correct. I get you. Okay, next one. Last na to, guys. Nako, maraming affected dito ng mga Pinoy. High cash businesses. Ibig sabihin, nako, yung mga sektor kung saan madalas cash din ang bayad. Kasama dito, no, syempre, nagpasundong ako kay ChatGPT. Ano ba to kako mga high cash businesses? Ang binigay sa akin, restaurants, I assume because of the tips, right? Construction, many construction jobs, pay in cash, beauty salons, and ito, Uber drivers, ride-sharing drivers. Okay? Baka hindi na nade-declare ng tama yun, ano? Kasi ang Uber, i-report din yan sa I-report CRA, nila yan. right? Oo. Okay, so tell us more about this. Yeah, so the first thing to consider is that kung binigyan ka ng cash, make sure na yung kabila hindi siya dineclare. Yung walang nangyari. Pagka hindi yun consistent, kunyari yung kumpanya nag-declare siya ng expenses, tapos binigay sa'yo, sabi niya cash basis na lang, hindi mo declare, magkakaroon ng discrepancy. Pag na-audit yung kabila, baka madamay ka. Right. So kasi gumagawa na nag-check yung CRA for consistency. Pangalawa, pagka binigay sa iyo yung cash, two things can happen. First is that pag binigay sa iyo yung cash, in reality dapat wala namang masama kung binabayaran ka in cash. Yes, it's not illegal, It's not illegal. It's not illegal. Pero para above board, dapat naka-receive ka ng tax slip or pay slip na you work this much, blah blah blah. Pagka hindi nagbawas ng taxes, the CRA might treat you as a private contractor, not as an employee. And the private contractor, ikaw ang responsible for remitting the taxes, remitting the CPP and EI. Right. So yun yung mas malaki yun. So ikaw yung bahala magbayad nun. Oh. I know of a company na hindi ko alam kung nakalimutan nila. Filipino company ito eh. Hindi nila alam kung nakalimutan nila. Pero binibigay nila yung sweldo ng in full sa empleyado nila. And then parang 2 years later na-realize, ay, buo pala yung binibigay ko sa inyo, so bahala ka na dyan. And they had to fix it with CRA. Right. Hindi naman sila nahuli ng CRA. I think they worked with the CRA on this voluntarily. So, yung kumpanya nagbayad ng share niya ng CPP with no penalty. All right. Pero kasi voluntary nila dineclare na, oh, we have a problem with this. How can we fix this? Right. What happened to the workers then who got their pay in full? Hinabol din ba sila? I think hinabol din siya. I think they have to pay CRA for their share. Wow. But I think kung voluntary yun, yung CRA will be lenient na, oh, we'll give you how many months to pay for this or Right. Pagka-voluntary. Okay. Itatanong ko na to, Bombe, alam mo naman marami sa Filipino community, for example, mga rumaraket, daming nagdo-double job, di ba? Cleaning houses, yung mga ganyan, nababayaran ng cash. Ang tanong nila, nalalaman ba ng CRA? Although you mentioned it earlier na kung i-declare nung employer, yung mga ganyan. But realistically speaking, does the CRA actively check for possible cash job income? Tingnan nila yung cash, ano yan eh, parang depende sa risk-based naman ang assessment ng CRA. So, yung mga cash industry, they will look at it more intently. They will
they will, katulad yung sinabi mo yung mga restaurants, construction, Right. they have reporting tools. And they have tools, electronic tools to determine ng parang may discrepancy. If there's a discrepancy between the submissions of the company to your submissions, or yung mga lifestyle checks, particularly yung sa social media. Yeah. Yun, pwede yun ma-check. So, And So- including the inflow of money into your bank account. Is that part- pwede yun. Makukuha nila yun. Open. Pag may review na, pagka ino-audit ka na, they have access to that. Right. Okay. Oh, guys, alam mo na. Mag-ingat kayo if you are earning cash. Okay? And pero I guess let's also remind them that it's intimidating syempre pag alam mo na parang, oy, naku po, nire-review ako, ino-audit ako ng CRA. But as Bombet has mentioned a few times, mabait naman ng CRA if you are willing to work with them, right? If they know Yeah. na willing ka naman ayusin ang mga bagay-bagay, hindi ka You naman just have to be papatapon ng- upfront. May time na nagninegosyo ako dati, tapos sabi ganyan, hindi ko sinabit yung report na to. Sabi ko, nakalimutan ko 1 taon na. Right. Like, what can I do? Oh, just submit it to me. Like, is there a penalty? Hindi naman nila ako chiners ng penalty. As long as you're open, Right. lenient sila. Pero yung CRA, may snitch line, Totoo. I'm not surprised. Alam mo naman sa Filipino community, ang dami rin mga sumbongero. May snitch line ka na, sasabihin nila, oy, itong kumpanya to, may kalokohan to. Oo. So, But I don't know if every tip is acted upon. well, they will just look at it. Napakarami, I'm sure, di ba? O pipiliin lang din nila yun. They need to look at it, and then Grabe. siguro initial determination whether it's worth looking at deeper. Right. Pero meron silang whistleblower line. Ano nga ba tawag doon? CRA Leads Program. Oo. I won't be surprised. Oh, marami talagang mga nagsusumbong dyan sa mga bagay-bagay na yan. Yeah. So Okay. ako sa kumpanya ko, pagka may yung CRA, drop mo lahat ng gagawin, titignan natin kung anong issue ng CRA. Okay. Well, okay. Diyan na natin tatapusin ang ating listahan. I'm sure there are more for our viewers who would like to add to our list. Put them down there in the comment section. O baka meron kayong experience tulad ni Bombet, okay, na kinakausap ng CRA, konting tanong-tanong sa inyong mga tax filings, and then, what happened to it? Share with us dyan sa comment section. Okay, for now, we will end this episode here. Thanks so much, Bombet. Okay, file your I'll see you guys taxes. in the next one. Bye. Bye.